Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong August 16 to 31, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. So, kung interesado kayo, mag-avail. Ayan. Limited stocks lang yan. Limited stocks. Limited slots. Naging stocks. Ayan, nandyan sa description at sa comment yung link. Paalala lang, ang reading na to ay isang general reading. Maari kayo makarelate, maaring hindi. So, just take what resonates. Sagittarius, let's see what's the energy second half ng August. You have Moon in Libra in the 3rd house. Okay. 3rd house is about your communication, your relationship with your siblings. Pwede magkaroon ng emotional na pag-uusap. Or decision making na kailangan mong gawin related sa issue mo with your siblings, kung may kapatid ka, or sa kamag-anak na extended family, like mga pinsan, tito, tita, ganyan, or sa kapitbahay. Pwede ring meron kang mga gustong gawin related sa iyong career path na meron kang kailangang pagdesisyonan, whether yun na ba yung ipupursu mo o hindi. And pwede rin magkakaroon ng yung deep connection or deep communication with someone, like a friend, na parang maaring hihingi ka ng advice sa kanya about a certain decision na gagawin mo, major decision sa buhay mo. You have this is a Huas, which is about travel, teamwork. So, maaring may mga makakasama ka na magta-travel. Parang may team building yung iba sa inyo. Pupunta kayo sa isang place wherein i-develop ninyo yung relationship nyo sa isa't isa within the team, sa family, either sa family or sa mga kasama mo sa trabaho. You also have Suwilu. So, Suwilu is about clarity. This is illumination, energy. So, ngayong second half ng August, maraming mga marireveal sa'yo, like yung katotohanan or kaliwanagan ng isip mo base sa mga bagay na gumugulo sa'yo sa pagdedesisyon mo. Maaring, let's say, gusto mong umalis sa isang relationship. So, iniisip mo anong gagawin mo, itutuloy mo ba, pwedeng hingi ka ng payo sa isang kaibigan or kamag-anak or someone that is close to you. And ngayong second half ng August, magkakaroon ka ng clarity dyan sa decision mo na yan. You also have Canas. This is creativity and passion and growth. So, yung iba sa inyo, i-cater nyo or isa-showcase nyo yung inyong mga talento, yung mga skills ninyo. Yung iba sa inyo, you are working for social media or kayo ay content creator, social media influencer, na kung saan nagsishare kayo ng inyong knowledge, ng inyong skills, or ng buhay ninyo. Yan, mga vloggers, ganun. Let's see, what is your overall energy? The Knight of Cups. Some of you are in love. In love sa sarili nyo, in love in life, in love with someone. This is your passion. Maaring meron kang mga bagay na ginagawa ngayon na talagang nandun yung dedication mo, whether this is your career, your business, or even the relationship na meron ka. Your challenge is the Magician. So, ang challenge nito is meron kang mga skills or abilities na maaring nahihirapan ka ngayon na i-showcase dahil kulang ka sa tools or kulang ka sa support. So, minsan kasi kailangan natin ng support ng iba. But if
if you will allow yourself na ikaw mismo yung magbibigay ng support sa sarili mo, although minsan mahirap yon, but if you really, kung gusto mo talaga, then merong paraan. Okay. And then, meron ka rin mga, yung iba sa inyo may mga mina-manifest ngayon na parang nahihirapan kayo na to make it happen. Oo. Your opportunity, the lovers, ang opportunity mo is about commitment. So, kailangan, kung meron kang mga gusto i-manifest, dapat committed ka doon in taking actions, in knowing your responsibility. Yung iba sa inyo, merong opportunity for relationship. If you are single, possible na there is someone in your life na merong potential for a serious relationship or serious commitment. Your blessing is the Fool. Anything na magsisimula ngayong second half ng August will bring blessings sa buhay mo. This can be the new relationship na pinapasok mo, new business partnership, or bagong adventure in terms of your career, your business, yung mga plans mo. So, I see new things coming in sa'yo. Kailangan din naman kasi natin mag-take ng risk. Hindi lang laging parang iniisip mo about your comfort zone, na parang ang hirap umalis sa comfort zone. Okay, your energy for your money, career, finances. Wow, Wheel of Fortune, no? Merong change, no? May energy shift for you, may magbabago. You are being directed, dinedirect ka or dinadala ka sa iyong tadhana, sa iyong destiny. You are being led to your destiny pagdating sa career mo. So, kung mapapansin mo may mga nagbabago na hindi mo na kontrolado sa career, trabaho, or business mo, or even sa finances mo, yun ay dahil talagang wala na yun sa control mo, dahil ito ay meant to happen, no? Oo, kailangan may magbago. Sa relationship, you have the Four of Swords. Yung iba sa inyo, kung kayo may karelasyon, pwedeng kayo magbabakasyon, magre-relax muna somewhere. Yung iba, travel opportunities with your romantic partner. If you are single, maaring meron ka makikilala, no, sa pagta-travel mo na siya na pala. Kasi lalabas-labas din kasi, no? Kung yung iba na gusto nyo ng relationship, you have to go out, meet new people. Hindi naman yan parang basta na lang darating sa sa buhay mo ng wala kang ginagawa. Kahit nga online, kailangan din makipag-usap ka, 'di ba, online. Mas pinalalakas mo yung mo, yung physical strength. Maaring yung iba sa inyo ay merong yung disiplina kasi ninyo ang tutulong talaga sa inyo para ma-achieve niyo yung goals niyo. Yung effort na ibinibigay ninyo. You are breaking free. Maaring meron kang gustong alisan or iwanan na limitasyon. Kumbaga yung mga bagay, sitwasyon na naglilimita sa'yo na maabot yung mga pangarap mo. And you are realizing that. You are reassessing your situation na, ano ba dapat kong gawin para makaalis sa sitwasyon na to, ganon. So, may mga ka na dyan. Realization. Ano yung action na gagawin mo. First house, so you are focusing on yourself and in your future. Oh, this makes sense, no? Kasi nga kanina may Wheel of Fortune. Oh my God. Sagittarius. Meron talagang change. Itong change na to, unexpected. Hindi mo siya, yung tipong, minsan alam natin na, may magbabago or may kailangan magbago. Pero, hindi mo rin inaasahan kung anong klaseng pagbabago yung ipapakita sa'yo, yung ipaparanas sa'yo. So, that's what I'm seeing for you. This is about your mindset, yung pananaw sa buhay, or even physically may magbabago sa'yo. Energy. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Totoo naman. Kasi nakakapagod din yan eh. Parang lagi mo iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo, or kung ano yung iniisip ng ibang tao or impression ng ibang tao sa'yo. 'Di ba? Minsan, hindi na ikaw yung totoong na ipapakita mo kasi nga gusto mong i-please yung iba.
But this time, you are going to be more authentic. You will focus on the people na aligned sa energies mo, na hindi mo kailangang i-please ang lahat. Okay, so that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.